이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 계시록 2장 8절로 11절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Pahayag, chapter 2, verses 8 to 11. 우리 8절부터 11절까지 함께 합독하겠습니다. Atin pong sabay-sabay na basahin. 서머나 교회 사자에게 편지하기를 처음이요 나중에요 죽었다가 살아나신 이가 가라사대 at muling nabuhay. 내가 네 환난의 궁핍을 아노니 실상은 내가 부요한 자니라. 자칭 유대인이라 하는 자들의 해방도 아노니 실상은 유대인이 아니요 사탄의 배라. 내가 장차 받을 고난을 두려워 말라. 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 옥에 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환난을 받으리라. 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 면류관을 내게 주리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. 아멘. 고난을 이겨낸 서머나 교회라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang iglesia sa Esmirna na napagtagumpayan ang mga kahirapan. 특별히 계시록 2장과 3장은 주께서 모든 교회에게 주시는 말씀입니다. Lalo na ang mensahe ng Aklat ng Pahayag sa mga kapitulo 2 hanggang 3, ito yung mga salita ng Panginoon para sa mga churches. 주님이 지구를 돌리시는 목적은 구원 사역을 위함이요 구원 사역은 교회 중심으로 이루시는 것입니다. Ang layunin ng Diyos sa pagpapaikot sa mundo ay para nga sa pagliligtas ng mga tao at ang gawain ng church ay isagawa ang gawain na to. 그래서 이 편지에 이제 있는 서머나 교회, 소아시아 7교회뿐 아니라 당시의 여러 지역 그리고 시간과 장소를 초월해서 주의 이름으로 모이는 모든 교회에게 하시는 말씀이에요. Kaya nga mga salita na ito ay hindi lamang para sa 7 iglesia na nasa Asia Minor na tumanggap ng liham, ngunit ito ay sa mga iba't ibang rehiyon sa panahon na iyon at sa lahat ng churches na nalagpasan ng oras maging ang lugar na sila'y nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon. 그러면 주님께서 오늘 우리에게 하시는 말씀이라는 사실을 잘 알고 주의 말씀에 귀를 기울이시길 바랍니다. Kaya tunay nga na magkaroon tayo ng pakinig at alam natin na ngayon mensahe rin ito ng Panginoon para sa ating mga churches. 특별히 7교회에 보내진 편지 중에 오늘은 두 번째 교회인 서머나 교회입니다. At pangalawa nga sa 7 churches na tumanggap ng liham ng aklat na ito, ikalawa ay ang iglesia sa Esmirna. 사람이나 지역교회나 천차만별인데 그 천차만별의 모든 교회를 총망라해서 7교회로 지금 말씀하시는 거예요. At sa napakaraming mga bilang ng mga churches ay 7 ang nabanggit dito. 특별히 7교회 중에 칭찬만 들었던 교회가 2교회가 있는데 이게 서머나 교회와 필라델비아 교회입니다. At sa 7 nga ng mga churches o iglesia na ito, 2 sa kanila ang tumanggap ng papuri. At isa na rito ang Esmirna, pangalawa yung Philadelphia. 오늘 우리 필리핀에 있는 지저스 패밀리 교회도 서머나 교회와 좀 비슷합니다. At kahalin tulad din ng mga Jesus Family Churches natin, ang church sa Esmirna. 그래서 오늘 우리에게 말씀하시는 칭찬받았던 서머나 교회의 메시지를 굳게 붙들 수 있게 되길 바랍니다. Naway matibay din na mapanghawakan natin yung papuring tinanggap ng iglesia sa Esmirna na ganun din sa ating mga churches tanggapin natin ito. 이를 위해서 첫 번째로 서머나 교회 당시 상황을 우리가 좀 잘 알아야 돼요. Una sa lahat ay dapat nating malaman ano ba yung sitwasyon ng church sa Esmirna nung panahon na yon. 서머나는 에베소에서 아주 가깝습니다. 약 40마일 떨어진 이제 소아시아의 이 도시로 에베소와 비슷한 큰 도시였고 아름다운 도시였고 인구가 그때 당시 한 30만 정도 되는 도시였습니다. Ang Esmirna ay isang lungsod sa Asia Minor at napakalapit ito sa Efeso, mga 40 milya ang layo. Ito'y napakalaki at napakaganda, nakahalin tulad ng Efeso. At ang populasyon nito ay tinatayang may 300,000 na mga katao. 특별히 서머나는 로마 황실과 아주 직결돼서 잘 이렇게 이 비를 맞추면서 관리되는 도시이기 때문에 1년에 한 번씩 고위 관리 앞에서 모든 주민들이 이제 맹세를 해야 되는 제도가 있어요.
At ito nga yung pinaka-sentro na lungsod sa ilalim ng pamunuang Roma. At minsan, isang beses sa isang taon, sa harap ng mga matataas na opisyal, sila ay sasagawa ng pagsamba sa hari. 로마 황제가 나의 주님이시고 하나님이심을 고백하는 황제 숭배 신앙을 확인했었습니다. At doon, matitiyak natin sa panahon na yon yung paniniwala ng mga tao na pinahayag nila ang aming hari, ang aming Panginoon. 또한 그 무렵에 패망한 이스라엘이 망했죠. 이 패망한 이스라엘의 유대인들이 많이 이주해 와서 살던 도시로 지금 현재 이제 터키에 그대로 남아 있어요. 이즈밀이라는 현재 도시로 남아 있습니다. At may isang lungsod nga kung saan maraming mga Hudyo ang nag-migrate doon sila nanirahan matapos na nawasak ang Israel. At ito ay nananatili hanggang ngayon. Ito'y sa bahagi ng Turkey na tinatawag na Izmil. 이 스무나 교회를 개척했던 사도가 따로 이름이 안 나오는데 미뤄보건대 이제 사도 바울이 두란노 소원에서 말씀 운동을 2년 이상 할 때 두란노 소원의 제자들이 전 아시아에 흩어져 있는 이 모든 아시아 사람들이 복음을 못 듣는 사람이 없다고 기록되어 있어요. At naka-record nga, nakatala na sinasabi sa pamamagitan ng mga disipulo na naitatag doon sa Tirano, sa pagmiministeryo nila Pablo, ay nangagkalat ang mga ito sa buong Asia na halos lahat ay nakarinig na mabuting balita sa pamamagitan nila. 아마 그때 두란노 소원의 제자들이 흩어져 나가 복음 전하면서 세워진 교회가 서문화 교회일 것으로 추정됩니다. At tinataya nga na sa pamamagitan din ng mga disipulo na ito ay nasimulan ang church sa Esmirna. 오늘 본문 9절에 서문화 교회의 그 환란과 궁핍을 안다는 말씀에는 두 가지 의미가 있어요. Sa verse 9, makikita natin yung mga pangungusap na sinabi doon, alam ko ang iyong mga kapighatian at kahirapan at ito'y may dalawang kahulugan. 물론 주님은 우리의 머리카락 하나까지라도 헤아린 바 되십니다. Hindi nga, ang Diyos ay kaya ng bilangin ng bilang ng ating mga buhok. 모든 것을 잘 아시는 주님께서 말씀하시는 내용인데 정말 환란과 궁핍한 상태에 있었다는 거예요. Sinasabi nito na ang Panginoon alam niya ang lahat sa ating buhay, alam niya rin yung sitwasyon ng kahirapan, kapighatian ng iglesia na to. 그걸 가장 좋은 환경으로 주님이 허용하시고 결국 각 사람이 이제 마지막 때 이기는 자가 되게 하기 위해서 하나님이 그걸 허용하신 것으로 이해가 됩니다. At kung makikita natin ito na ang lahat ng bagay alam ng Diyos, maunawaan natin na pinahintulot niya ang mga kahirapan na ito upang sa bandang huli tayo gawin niyang mga mananagumpay. 실제로 당시 서머나 교회는 로마 정부보다는 주로 이제 이 유대인들에 의해서 더욱 심한 박해를 받았어요. Sa katotohanan ng panahon na yon, yung church sa Esmirna ay higit na inusig ng mga Hudyo kaysa sa pamahalaang Roma. 초대교회가 이제 처음에는 유대인 중심이었거든요. May makikita natin na ang unang iglesia ito'y nakasentro sa mga Hudyo. 근데 유대인들이 이제 유대교에 있는 이 유대인들이 자기들이 모이는 회당을 중심으로 큰 자금력을 동원해서 기독교로 개종하는 많은 유대인들을 향해서 막 가진 수단과 방법을 동원하여 로마로 움직이고 그들을 어렵게 만들었어요. May makikita natin na mula sa unang iglesia, nagkaroon ng pagtitipon ng mga Hudyo lamang at nakabuo sila ng Hudaismo kung saan sila titipon doon sa mga sinagoga at niwalay nila ang sarili sa mga Kristiyano na inusig nila mga ito. 안 그래도 유대인의 회당에서 출교 처분을 받으면 일단 매매가 안 되고 이 의식주를 이제 해결할 수 있는 이 상거래가 안 돼요. At makikita natin na sa panahon din na yon ay naging napakahirap para sa kanila sa anumang paraan na sila'y pumunta doon sa Roma at mailipat mula sa Judaismo tungo sa Kristyanismo. 근데 두 번째로 서머나 교회가 주님께 받았던 칭찬이 또 9절에 기록되어 있습니다. Sa ikalawa, makikita natin sa talatang 9, ano yung ibinigay na papuring salita sa Esmirna. 여기서 불꽃 같은 눈을 가지신 주님이라고 말씀하시는데 주님은 못 보시는 게 없으신 주님이라 그 말입니다. Sa talatang 9 ay binanggit dito na ang Panginoon ay nagmamasid ng kanyang mga mata ay parang nag-aapoy. Ibig sabihin, walang natatago sa paningin ng Diyos. 9절에 보니 서머나 교회의 모든 상황과 그 형편과 처지를 주님이 다 알고 계신다고 말씀하세요. Sinabi rito na alam ng Panginoon ang mga kapighatian dinaranas nila, ang mga kahirapan.
또한 얼마나 어려운지 또 서머나 교인들 너희가 유대인들의 해방을 받고 있는 것도 잘 알고 계시다 그 말입니다. At alam din ng Panginoon kung ano yung paninirang puri, pagpapahirap sa kanila ng mga Hudyo, at kung paanong sila ipalalayain sa mga ito. 아까도 말했지만 당시 서머나에서는요 1년에 한 번씩 이제 이 고위 관리 앞에서 황제 숭배에 대한 신앙을 고백해야 돼요. At noon nga sa panahon ng iglesia sa Smyrna, nabanggit natin kanina na minsan sa isang taon sinasagawa nila yung pagsamba at pagpapahayag na Panginoon nila ang hari sa harap ng matataas na opisyal ng pamahalaan. 이걸 거절하면 수많은 위협과 손해를 비롯해서 경제활동마저 금지당하고 심하면 사형까지도 당했습니다. At sa panahon na yun, kapag itinanggi nila na ipakita yung pagsamba nila para sa emperor or doon sa hari, maraming mga pananakot, mga paninira, at mga kalugihan din sa pinansyal nila ang makikita natin. 근데 적당히 Even yung 넘어갈 kamatayan. 수도 있었는데 특별히 유대인들이 회당 중심으로 지역 관리들을 매수해가지고 초대교회 신자들을 괴롭히고 죽음에 이르게 하는 이 고변이 많았어요. At makita natin nun sa kapanahunan nila ay napakaraming mga Hudyo ang patuloy na nananakit sa kanila at nagdudulot sa kanila ng mga kahirapan. 그래서 황제 숭배, 가이사는 나의 주님이라는 고백을 1년에 한 번씩 하는데 그걸요 아주 악랄하게 이용을 했어요. At isinet nga nila sa panahon na iyon na bahagi na ng sistema ng kanilang batas ang pagsamba sa hari at ipahayag nila si Cesar ang aking Panginoon. 그래서 서머나 교인들은 그걸 가서 황제는 나의 주님이십니다 하고 고백을 할 수 없는 상황이에요. Kaya para sa mga manampalataya o Kristiyano, mahirap sa kalagayan nila na ipahayag nila na ang hari nila, ang Panginoon nila ay ang hari. 그러다 보니 이제 서머나는 상업도시이기 때문에 상인으로 상거래를 하려면 길드에 가입이 돼야 돼요. At makita 상인 nila, 협동조합. at sa panahon nga na iyon, doon na mahayag kung sino ba tunay na manampalataya at napakahirap para sa kanila yung kanilang kalalagayan noon na nakataya yung buhay nila at kahirapan. 길드 가입은 뭐 아예 안 되고 상거래도 작은 상거래도 못하고 심지어 재산도 몰수당하기도 했어요. At bahagi ng mga kahirapan nila, mga ari-arian nila, ito ay kukunin sa kanila, hindi sila makapagsimula ng maliit nilang negosyo o hanap buhay. 이런 어려운 형편 속에서 순교를 각오하고 신앙을 지킨 이 서머나 교회 성도들에게 칭찬과 위로가 주어진 것입니다. Sa mga kahirapan na dinanas ng mga ilang miyembro ng iglesia sa Smyrna, sila ay nakahanda para sa pagiging martir at pinanatili nila pananampalataya nila sa mga ito at sila ay pinuri dahil dito. 그리고 본래 초대교회 전통이 예루살렘 교회에서부터 유무상통 많이 있는 자나 가난한 자나 함께 교회에 모아서 이제 함께 이렇게 나누며 살았던 이 삶이 초대교회의 전통이었습니다. Noon ay naging kaugalian sa unang iglesia na walang mahirap, walang mayaman. Lahat ng pag-aari nila, pinag-iisa nila ito at nadala nila sa iglesia para maitulong sa mga nangangailangan. 그래도 이제 아마 상거래를 못하고 그러니까 농사를 좀 진달치 이런저런 방법을 동원해서 이제 유식주 문제를 이렇게 서로 도와가면서 해결해 나갔을 거예요. Maaaring ang ilan sa kanila, sila ay may mga taniman o nag-aani sila ng palay at ito yung makakapuno doon sa pangangailangan sa pagkain ng mga kanilang kapwa-miyembro. 아마 이제 오늘 우리에게 이런 어려움이 있다면 교회 나오는 사람 별로 없을 거예요. Maaaring ngayon sa panahon natin kapag ganito katindi kahirapan sa church, wala nang dadalo sa church. 그래서 사도 바울이 로마서 5장 3절로 4절에 우리가 환난 중에도 즐거워한다. 이유는 환난은 인내는 연단을 소망을 이루는 줄 알미로다 그랬습니다. At sa Roma 5, 3-4, sinabi ni Apostol Pablo, kami nagagalak sa mga kapighatian at kahirapan dahil nalalaman namin ito ay nagdudulot ng pagtitiis, ito ay nagpapadalisay sa atin at nagdadala ito ng pag-asa. 우리의 소망은 오직 예수 그리스도와 하나 되어 붙들고 새하늘 새 땅에서 영원토록 주님과 함께 복락을 누리며 사는 거예요.
Ang pag-asa natin ay ang Panginoon Kristo na ating pinangahawakan at magpawalang hanggan tayo tatahan sa bagong langit at bagong lupa kasama siya. 그럼 우리가 큰 논으로 세 번째로 주께서 지구를 운행하시는 목적은 인류 구원입니다. At pangatlo, ano yung layunin ng Panginoon ng pagpapaikot sa mundo? Ito ay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. 모든 각 사람은 한 번씩 인생의 삶을 사는데 빈손으로 왔다 빈손으로 가요. Ang bawat tao ay binigyan ng minsanang buhay, nag-iisa, at sila ay dumating sa mundo na ito na walang dala, ganun din paglisa nila sa mundo. 근데 각 사람의 인생을 사는 목적은 그리스도를 구주로 붙들고 구원받는 것입니다. Kaya nga ang layunin ng buhay na iyon ay makilala nila si Kristo, tanggapin at maligtas sila. 그래서 구원을 위해 주어진 유일무이한 기회가 각 사람이 누리는 인생입니다. Kaya ang buhay, ito yung nag-iisa na pagkakataon na maranasan natin ang kaligtasan na ito. 여러분 이제 세상 사람들이 인생은 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다고 다 말하고 노래도 부르잖아요. Di ba merong ang kanta na ang lyrics pa na sinasabi na pinanganak ka na wala kang daladala sa kamay mo, ganun din pag namatay ka. 그래 육신적으로는 빈손으로 왔다가 빈손으로 가겠지만 영적으로는 달라요. Sa physical na pananalita, wala kang daladala, ganun din pag namatay ka, pero sa spiritual, iba. 이 인생을 살면서 구원받고 영생을 얻고 영원한 상급을 보장받고 돌아가야 돼요. Habang kayo nabubuhay sa mundo, ay tumanggap ka na ng walang hanggang buhay, ng walang hanggang garantiya sa gantimpala na ibibigay ng Panginoon sa iyo bago ka mamatay. 근데 세상 것, 지나가는 것, 이거 붙들고 많이 차지하려고 애쓰다가 세월 허송하고 돌아가면요. 결국은 둘째 사망으로 떨어질 수밖에 없어요. Pero kung sa buhay sa mundo na ito, na minsan lang ibinigay sa iyo, andun ka lang tumuon at nagsikap na ano yung mga bagay na makukuha mo dito sa mundo, pag namatay ka, ikaw ay papatapon doon sa impyerno at andun yung pangalawang kamatayan. 누구나 한 번은 죽습니다. Sino man ay makakaranas ng kamatayan. 근데 주님 부활과 함께 이제 모든 사람이 부활의 몸을 덧입어요. At ang lahat nga ng tao na nampalataya sa Panginoon, sila ay babaguhin ang katawan tungo sa maluwalhating katawan katulad sa Panginoon. 그러면서 주님을 구주로 영접하지 못하고 구원받지 못한 사람은 죽지 못할 부활의 몸을 덧입고 영원한 지옥 형벌에 떨어지는 거예요. Ngunit ang mga hindi nagsisampalataya sa Panginoong Yesus, sila ay magkakaroon ng walang hanggang katawan na ibubulid dun sa impyerno. 그걸 둘째 사망이라고 그래요. Ito yung tinatawag na pangalawang kamatayan. 주님께서는 이 세상에서 가난에 휩싸인 서머나 성도들에게 실은 부유한 자라고 말씀하셨습니다. Kaya nga sinabi dito sa ating binasa kanina, sa Iglesia sa Esmil na nakakaranas ng mga kahirapan, sila sa katotohanan ay mayaman. 예수님을 구주로 영접하고 하나님의 자녀가 되었으면 하나님의 것이 전부 내 것이에요. 부유한 자입니다. Kung tinanggap nila ang Panginoon Kristo at sa Jesus na naging Panginoon nila, ang lahat ng pag-aari ng Diyos ay sa kanila na. Kaya mayaman sila. 또한 이 땅에서 전도와 선교에 귀히 쓰임받으면서 많은 천국 부활을 쌓아놓았다고 격려하신 거예요. At kinikilala nga na kung tayo ay ginamit ng Panginoon sa pag-ebanghelyo at sa pagmimisyon, tayo nag-iimpok ng kayamanan sa langit. 그러면서 초대교회 기독교인들을 핍박하고 있는 유대인들을 향해서는요. 사단의 회라고 말씀하세요. At sinabi din dito na yung mga Hudyo na nagpapahirap sa kanila, sila ay kampon ni Satanas o ng demonyo. 복음에 증인되지 못하도록 방해하며 속이는 세상의 그 마귀를 꺾고 만나는 각 사람들에게 그리스도의 증인될 수 있게 되기를 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na maging patotoo kayo na magpapalaya sa mga tao na hinahadlangan ng dyablo na makakilala sa Panginoon. 이게 구원받은 우리 인생이에요. Ito yung buhay ng mga taong tumanggap na ng Ebanghelyo. 이를 위해서 우리가 해야 할 일은 주신 말씀 붙들고 주님께 집중하며 사는데 내가 갖고 있는 전도 대상자 명단을 계속 주님께 고하며 사는 거예요. At para dito, ang dapat natin gawin, mamuhay tayo na pinangahawakan natin yung salita ng Diyos na ibinigay sa atin at yung listahan natin ng mga nais nating maibanghelyo at patuloy na ipanalangin natin. 아직도 전도 대상자 명부가 없는 사람은 빨리 오늘중으로 만들어서 주님께 계속 고하며 위에서 기도하며 사시기를 바랍니다. Kaya kung wala ka pa ring listahan nito, yung prenatal list na tinatawag natin, ngayon simulan mo nang gumawa nito at ipanalangin mo sa Panginoon.
우리 전도 대상자인 흑암에 잡혀 쏘가 사는 세상 사람들은요, 인생의 목적이 뭔지 모릅니다. Dahil yung mga tao na to na nasa listahan mo, sila'y nakatali sa kadiliman, hindi nila alam ano yung patutunguhan ng buhay nila. 왜 사람은 꼭 예수 믿어야 돼요? 구원받아야 되는지 몰라요. Hindi nila alam bakit kailangang sumampalataya ng isang tao, bakit kailangan nito ng kaligtasan. 오직 아는 게 나, 돈, 성공, 이거 붙들고 애쓰고 사는 것입니다. At wala silang ibang alam, nagsisikap lang sila para sa sarili nila, sa pera, at sa katagumpayan. 아담과 함께 영원한 지옥 형벌이 선고되어졌는데 그 영원한 지옥 형벌 집행 날짜가 지금 가까이 다가오는데도 사면 복권 받을 수 있는 길이 열려 있는데도 모르는 채 쏘가 살고 있어요. Kahit na sinintensyahan na sila mula pa lang kay Adan, sa kaparusahan na walang hanggang impyerno, at ito'y nalalapit ng dumating, kahit nabuksan na yung pagkakataong tumanggap sila ng kaligtasan, hindi nila alam ang mga bagay na to. 이런 상황 속에서 우리는 하나님의 은혜로 구원받고 세계복음화를 위해서 지구를 돌리시는 주님의 선한 청지기로 쓰임받고 있어요. Kaya nga sa gitna nito, tumanggap tayo ng biyaya ng Diyos at dahil na pinaikot ng Diyos ang buong mundo ay para iligtas sa mga tao na to. 그러면 결론 주님의 선한 청지기에게 고난이 다가온다. 그건 상받는 길입니다. Kaya sa ating konklusyon, para sa mabuting katiwala ng Panginoon, dumating man ang mga kahirapan, ito yung paraan o daan upang sila ay gantimpalaan. 본문 10절, 11절 보세요. 고난에 예고되며 그 뒤에 있는 약속이 기록되어 있어요. Makikita natin dito sa mga talatang 10 hanggang 11, ito yung patungkol dun sa propesiya, patungkol sa paghihirap, ngunit may kalakip itong pangako. 앞으로 계속 환란이 이어지고 성도들이 옥에 갇혀지는 일도 많이 있을 터이나 두려워 말라고 격려하십니다. At sa darating na mga araw, mga kaguluhan man ay darating, magpapatuloy ito na yung mga mananampalataya sila ay ipakukulong. Ngunit sinabi doon na huwag matakot, magpakalakas sila ng loob. 두려워 말라시는 이유는요. 그런 환란은 열흘 정도, 열흘이면 손가락 10개, 열흘 정도 길지 아니한 기간이지만 영생과 얻을 상급은 영원하다는 말씀이에요. At ang dahilan na sila ay pinalakas ng loob at sinabi na huwag silang matakot dahil ang panahon ng kahirapan o kaguluhan ay katulad lang ng 10 daliri natin. Ito yung may 10 araw lang o napaka-iksi lang nito. Ngunit yung kasiyahan na mayroon tayo sa walang hanggang buhay at yung gantimpala ng Diyos, ito yung magpawalang hanggan. 특별히 계시록에서 숫자를 여러분이 잘 이해할 수 있어야 돼요. Lalo na sa aklat ng pahayag, dapat na maunawaan natin yung patungkol sa mga numbers o bilang. 7이라는 숫자는 완전수요, 영혼과 가까운 이런 하나님의 숫자예요. Yung number 7, o 7 ay perfect na number at ito ay malapit doon sa walang hanggan o eternity at ito ay numero mula sa Panginoon. 10이라는 숫자는 좀 길기도 하지만 짧은 기간, 손가락 10개잖아요. 손가락 10개 그냥 할 수 있잖아요. 근데 10번 참으면 살인도 면한다. 그런 식의 이 열흘 정도 길지 아니한 기간을 지금 말하고 있는 거예요. At yung number 10 naman o 10 araw, ito hindi kahabaan, hindi rin ito maiksi. At makita natin nakalintulad nga may 10 daliri tayo sa ating kamay. 이걸 가지고 열 황제한테 이렇게 고난받는 기간을 말한다는 둥 무슨 시대가 복잡한 소리 하는 사람들 듣지 마세요. Pero huwag tayong makinig dun sa iba't ibang kakaibang katuruan ng iba sa mga huling araw. Ito yung mangyayari, magkakaroon ng mga matinding kahirapan o kaguluhan. 우리 별 복잡할 거 없어요. 주님이 나와 함께 계시는데 열흘이면 어떻고 10년이면 어떻습니까? Hindi dapat maging komplikado para sa atin dahil kasama natin ng Panginoon, whether 10 days ba yan o 10 years yan. 주님과 함께 고난을 이긴 승리자에게는 생명의 멸관을 주실 것입니다. Na sinabi dito na sa kanila na mananatili hanggang wakas, sila ay gagawaran ng walang hanggang korona ng Panginoon. 여러분 경기도 안 한 이 선수에게 길 가는 사람들에게 상 받아가시오 그런 사람 봤습니까? Ang mga nagtagumpay sa kahirapan, bibigyan sila ng korona ng buhay ng Panginoon, hindi sila maano. 이기는 승리자는 뭔가 어려운 그 경기에 나가서 달려야 돼요. At para sa ikapapanalo ng isang atleta, dapat na gawin niya yung pagsisikap niya upang matapos niya yung takbuhin niya. 그래서 7교회 공이 말씀하시는 내용이 이기는 자에게는 이 약속이 주어져 있어요.
Kaya nga, dito sa iglesia na to, sinabi sila na magtatagumpay hanggang wakas, ay andun yung gantimpala sa kanila. 그 약속이 생명의 멸류관이요 둘째 사망의 해를 받지 않을 것이다 그 말이에요. Ano yung pangako sa kanila? Bibigyan sila ng korona ng buhay at hindi nila mararanasan ng ikalawang kamatayan. 둘째 사망은 한 번 죽은 다음에 이제 이 부활의 몸을 덧입고 영원한 지옥 형벌 받는 게 둘째 사망이에요. Ang pangalawang kamatayan, ito yung namatay ka at muling bubuhay ang iyong katawan at ito yung magiging walang hanggang katawan at papatapon sa impyerno. 이 지옥 불못의 모든 불신자들, 신자를 핍박하고 조롱했던 자들, 거짓 가르침을 가르치며 혹세 무민했던 자들이 빠지는 것입니다. At doon nga sa dagatang apoy na ito, ang mga tao, sila ay tatangis at mangangalit ang kanilang mga ngipin sa init doon. Magpawalang hanggan silang mahihirapan. 우리는 그리스도 구주로 영접하여 사면 복권받아 하나님의 자녀되어 영생을 얻었으므로 이 둘째 사망의 해를 받지 아니한다는 확신을 지금 주고 계세요. Ngunit kaya na tumanggap na ng kaligtasan, ay binigyan na ng garantiya ng Panginoon na hindi na natin mararanasan ang ikalawang kamatayan. 또한 우리를 핍박하거나 뭐 여러 가지 로만 캐토릭이나 이제 여러 가지 큰 이 이단 단체들요. 결국은 그들이 받게 될 둘째 사망을 확실히 보이시면서 그들을 불쌍히 여길 수 있도록 우리에게 지금 말씀하시는 거예요. At narito din naman sa inyo to para sa atin na makita nating malinaw yung mga bulaang tagapagturo, yung mga kulto, maging yung mga Hudyo na umusig sa mga mananampalataya o sa unang iglesia noon, sila patatapon doon sa walang hanggang impyerno na dapat kaawaan natin ng mga ito. 여러분 명심하세요. 인생은 잠시 잠깐 구원받을 수 있는 유일무이한 기회로 살다 가는 것입니다. Katandaan natin na ang buhay ng tao ay maiksi lang, pansamantala lang ito, at ito yung natatanging pagkakataon para maligtas. 근데 이 엄목한 이 인생 삶 속에서 구원이 뭔지도 모르고 왜 받아야 되는지도 모르고 어떻게 받는지도 모르면서 이글리시안이 왔다 갔다 캐토릭에 왔다 갔다 여호와 위트네스에 왔다 갔다 하면서 이제 이상하게 사는 사람들 불쌍히 여기시며 그들을 복음 받을 수 있도록 불신자 전도 대산장 명부에 기록하며 기도해 주시길 바랍니다. Yung sa mga tao na sila ay pabalik-balik, labas-masok sa iba't ibang mga relihiyon at hindi nila alam ano ba yung kaligtasan, paano ba tatanggap nito, at bakit kailangan tumanggap nito sa kanilang buhay, kaawaan natin yung mga tao na ito at isulat natin sila sa listahan natin at panalangin. 주님의 12 제자 중에 마지막 남은 사도 요한이 이제 소천하신 뒤로부터 밀라노 칙령, 콘스탄티누스가 이제 기독교를 이 국교는 아니지만 이제 유대교와 같이 공인하는 이 시기까지를 속사도 시대라고 그래요. Makita natin na sa panahon na nandun ang kamatayan ni Juan at sa na siyang huli sa 12 mga apostol ng Panginoon Kristo, doon sa Edict of Milan ay kinilala na opisyal na reliyon ng Kristyanismo. Ito yung tinatawag nating post-apostolic age. 이 속사도 시대, 쉽게 말하는 포스트 아포스톨릭 에이지는 AD 100년부터 313년까지 약 200년간의 기간을 포스트 아포스톨릭 에이지라고 그래요. At ito yung tinatayang 200 taon mula 100 to 313 AD. Ito yung tinatawag na post-apostolic age. 이 시기에 사도로부터 이제 제자로 이렇게 세워진 사람들을 속사도라고 그러죠. At yung mga leaders, may pinuno noon na sumunod sa mga apostol sa panahon na ito, sila yung tinatawag na proximity apostles. 폴리갑이라는 사람은요, 속사도로서 서문학교의 감독이 되어 직접 예수님과 대면한 세대와 그 이후 세대를 연결하는 아주 중요한 역할을 감당했었습니다. At isa sa mga nagkaroon ng mahalagang role sa pagbabantay sa Iglesia sa Smyrna ay si Polycarp na tinatawag. At sa panahon ng kinilala siya na apostolic apostle, ay andun yung kanyang pag-ingat sa mga sumunod na henerasyon. 지금 속사도 시대에 아주 순교자의 대표적 인물이 지금 서문학교의 감독이었던 폴리갑이었어요. At ito nga si Polycarp, yun yung mahalagang role na ginampanan niya. Kinonekta niya yung henerasyon na nakita ang Panginoon at yung mga henerasyon pagkatapos nun. 서문학교에 이제 이 주일학교 나오는 12살 아이가요. 요 황제가 주가 아니고 예수 그리스도가 우리의 주님이시다고 외치고 다녔어요.
At doon sa bahagi ng Smyrna Church, yung mga 12 years old na mga kabataan, doon hindi lang sinisigaw na ang hari ang kanilang Panginoon, kundi si Hesus Kristo ang ating Panginoon. 이 12살 먹은 아이가 그러고 다니까 이제 잡혀서요. 관리 앞에 신문을 받았어요. At may isa sa kanila na nahuli na bata, 너 사자밥 될 수가 있다. 함부로 말하지 마라. 했는데도요. 담대히 또 외쳤어요. at sinabihan nila yung bata na to kasi nagsisigaw siya, na sabi niya, pwede kang ipain doon sa leon. Huwag mo nang ulitin yan. Pero lalo pang nagsisigaw itong bata na to. 가이사가 주가 아니고 우리 주 예수 그리스도가 주님이시다 하고 또 외쳤어요. Lalo niyang isinigaw, hindi si Cesar ang aming Panginoon, kundi si Hesus Kristo. 저 아이를 누가 가르쳤냐? 이제 캐보니까 서문학교의 주일학교 아이예요. At nang nakilala ang bata na ito, saka ba nakapaloob? Sabi niya, ito ay Sunday schooler ng Smyrna Church. 그래서 서문학교에 이제 목사님인 폴리갑 감독이요. 이 신앙 생활 지도를 잘못했다는 죄로 체포됐어요. Kaya ito si Pastor Polycarp ng Smyrna Church, siya ay pinahuli nung panahon na iyon. 그리고 이제 화형을 당하게 됐는데요. 화형 당하기 전에 마지막 이렇게 워낙 유명하시고 존경받는 분이시기 때문에요. 그 관리가 한 번만 로마 황제가 주님이십니다. 국민 의례로 한번 얘기를 해두려고 부탁을 했어요. At nang siya ay nahuli at papatawan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya. Ngunit bago nangyari yun, sinabi sa kanya, kahit minsan lang sabihin mo, ipahayag mo na ang hari o yung emperor ang Panginoon. 그 12살 소년을 잘 가르쳤던 폴리갑은요. 아닙니다. 86년간 주님이 나를 붙드시고 한 번도 실망시키지 아니하시고 눈동자 같이 보호하셨는데 내가 어찌 주님을 배반하고 조금 더 살기를 바라겠습니까? 예수 그리스도만이 주님이십니다. 하고 외쳤어요. At dito ay sinigaw niya, makita niya ng panahon na iyon, siya 86-year-old, sinabi niya na sa loob ng 86 na taon na aking buhay, patuloy ko sinamahan ng Panginoon at hindi niya ako binigo. Kung kaya tunay ipahayag ko na siya ang aking Panginoon. 장작더미 위에 이제 묶어놓고 불을 질렀습니다. Doon niya ay tinalian siya at siya ay sinunog. 근데 불이 바람이 세게 불면서 폴리갑 쪽으로 못 갔어요. Sa sobrang lakas ng hangin ay naparam yung apoy na ito. 어쩔 수 없이 병사가 칼로 찔러 죽이고 불로 태웠습니다. At dahil doon, ang ginawa pa sa kanya ay hinati ang kanyang katawan at saka siya sinunog. 서문학교에는 그 뒤에도요. 극심한 박해와 가난 가운데서도 서로 돕고 모든 것을 통용하며 믿음과 사랑을 나눴던 교회였어요. Ngunit sa kalagitnaan ng napakatindi na pag-uusig at kahirapan nito, ang Iglesia sa Smyrna ay nanatili sa kanilang pananampalataya at pag-ibig na tinulungan nilang isa't isa na magtagumpay sa lahat. 지금 우리 주변의 대부분의 사람들요. 세상 풍속을 좇으며 돈하며 살다가 영원한 지옥 불못에 던져질 것이 분명한 삶을 지금 살고 있어요. At makikita natin na yung mga musik sa kanila at nagpahayag na sa kanilang Panginoon, sila pinatapon sa dagat-dagat ng apoy. 그러나 하나님의 은혜로 구원받은 우리는 쏘가 사는 저들에게 이 복음 전하며 하나님의 구원사에게 동력자로 쓰임받게 되기를 바랍니다. Nawa, tunay nga na magamit tayo bilang tayo mga mananagumpay at mga patotoo ng Panginoon para sa mga taong ito. 이를 위해서 주변 내가 처한 환경에 절대로 묶이거나 속지 마세요. Huwag tayong magpadayaw, magpatali sa ating sitwasyon ngayon. 그 상황 속에서 최선을 다하며 주변 내가 만나는 모든 사람들 전도 대상자 명부에 기록해 놓고 기도하면서 주님과 함께 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, huwag pagsikapan natin na sino mang makatagpo nating tao, isulat natin sa listahan natin, pahayag natin ang Panginoon sa kanila. 기도하십시다. Tayo po ay manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 서문학교회를 오늘 보이시며 말씀하심을 감사합니다. Salamat po at ipinakita niyo sa amin ang Iglesia sa Smyrna at nangusap ka sa amin ngayon. 어떤 어려움, 어떤 고난, 어떤 형편과 처지라 할지라도 거기에 매이거나 쏙지 않게 하옵소서. Ano mang kahirapan, pag-uusig o mga kapighatian, huwag kami matali o madaya ng mga ito. 언제나 때는 우리 항상 함께 계시며
붙들어 주시는 믿음의 주님이시 우리를 온전케 하시는 이신 주 예수 그리스도께 집중하며 한 몸 되어 살게 하여 주옵소서. So, mamuhay po kami na nakatuon at nakikipag-isang katawan sa Panginoon Kristo na siyang lagi namin kasama at patuloy na gumaganap na aming pananampalataya. 흑암 따라 묶여 사는 쏘가 사는 모든 주변 사람들 한 사람 한 사람 전도자 전도 대상자 명부로 올리고 위하여 기도하며 저들을 주님께로 인도하는 일에 귀히 쓰임받게 하옵소서. Gamitin niyo po kami, nagabayan yung mga tao na patungo sa kadiliman, na mailis na namin sila sa aming mga pinapanalangin at maipayag sa kanila ang ebanghelyo. 서문화 교회처럼 칭찬받는 교회 되기를 원합니다. Nais po namin maging katulad ng iglesia sa Esmirna na tumanggap ng papuri. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Yesu Cristo. 아멘. Amen. 아멘.